If you're watching this, I assume na gusto mong maging author. But if you're watching because of What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. It's your one and only favorite writer. Anyway, nandito na naman ako and I hope na hindi pa rin kayo nagsasawa sa pagmumukha ko and pati sa mga writing tips na sinishare ko sa inyo. So, nung nakaraang vlog ko, nabanggit ko doon yung tungkol sa kung paano makakuha ng mas maraming reads, votes, and followers sa Wattpad, yung pagkakaroon ng author brand. Now, what is exactly an author brand? Kaya naman sa video na to, tatalakayin natin na mas i-elaborate natin kung ano ba, what is exactly an author brand? Kapag kasi sinabing author brand, ito yung niche mo as a writer. Niche means a specialized segment of the market for a particular kind of product or service. Kumbaga, para kang isang chef at ito yung mga specialty mo. Now that you know na gusto mong maging isang published author, isa kang aspiring writer, alam ko meron ka pa rin mga questions sa isip mo like, paano mo mahanap yung niche mo? How do you find your own author brand? And paano ka makikilala sa larangan ng pagsusulat? That's why in this video, I'm going to help you figure out that. But before that, alam niyo na to, please like this video if you're not still liking it. Pangalawa, if you have still concerns or comment, don't be shy, comment down below. And pag meron kayong time, kindly share this video to your friends. And lastly, if you're not still subscribing, please subscribe to my YouTube channel. Isa sa mga pinakamahirap na proseso ng pagsusulat ay ang simula. It's really hard when you know what you want and your goal is but you don't know how to start. Disclaimer muna tayo. Again, ang mga babanggitin na writing tips sa video na to ay hindi considered as standard writing formula. Ang mga ibabahagi kong steps sa inyo ay mga gabay lamang dahil sabi nga ni Madam Sinaida Seva, may free will tayo, gamitin natin ito. Be creative as much as you can and I want you to explore on your own after watching this video. Please watch this until the end para ma-apply nyo sa inyong pagsusulat. Gusto mong makilala sa larangan ng pagsusulat? Unang pro tip na ibibigay ko sa iyo, quit dreaming, quit wishing. Lahat ng mga rewards na inaasam mo, like fame and money, etc., bitawan, iwanan mo lahat yan ngayon. Because wala kang mapapala kung palagi ka lang nag-wish if you are not doing what you want. What do I mean is, nothing will happen if you keep wishing. Start doing, start writing. Dahil walang ibang magsusulat ng kwento mo, kundi ikaw lang. Hindi sila, hindi ako, kundi ikaw. Kaya please, magsulat ka na pagkatapos mong manood nito. Step 1. Kailangan alam mo sa sarili mo ano ang gusto mong isulat. What do you want to write? Hindi ka uusad sa mga susunod na steps kung babanggitin hanggat hindi mo alam sa sarili mo kung anong gusto mong isulat. You have to figure it out. Because how can you become a writer if you don't know what you want to write? But in defense of those writers na nako-confuse or naliligaw, it's okay kung until now hindi mo pa rin na-figure out. Because as for me before, alam ko sa sarili ko na gusto kong maging writer pero hindi ko alam kung ano yung gusto kong isulat. That's why it's normal. Step 2. Dito na papasok yung know your genre. Genre. Kailangan i-align mo yung kwentong may isip mo sa tinatawag na genre. Ito yung style or category. And sa literature, merong 4 na genre, which is yung poetry, drama, fiction, and non-fiction. Pero focus tayo dun sa fiction genre. Your genre not only defines what you write or how you write, but also how are you as a writer. May nakita akong comment before na nalilito pa rin siya sa mga genre, kaya isa-isayin natin yung mga popular genre sa fiction. Unahin natin ang pinaka-popular na genre, walang iba, kundi ang romance. Love story about two people falling in love. Ito yung genre na hindi mamamatay kahit na sobrang cliche na. Because falling in love is not actually cliche, but also cliche. Ang gulo. Romance is mostly about how the two protagonists will end up together. That's the thing about romance. Alam na natin na magkakatuluyan sila
sa dulo, yung mga bida, pero sinusubaybayan natin yung kwento kung paano sila magkakatuluyan, which is exciting. Kung magsa-search kayo sa Wattpad, yung romance ang may pinakamadaming story sa genre kasi nga sabi ko, ito yung pinaka-popular at the same time, pinaka-mabenta at pinaka-marami kang competitor as writer. So, if you are a romance writer, so ano yung kaibahan ng story mo sa isang katutak milyon-milyong love story sa buong mundo? The next genre na popular din sa ating lahat, walang iba, kundi ang fantasy. Ito yung mga kwentong sobrang magical and may mga imaginary realms kung saan ang bida ay meron tinatahak na extraordinary quest kung saan maka-encounter siya ng mga supernatural beings like wizards, witches, mermaids, dragons, and etc. Usually sa fantasy in-incorporate yung mga legends, mythologies, folklores, and etc. Hindi mawawala sa fantasy yung universal theme na good versus evil kung saan palaging nagtatagumpay ang mga mabubuti laban sa masama. Sa fantasy genre na i-exercise kadalasan yung mga imagination natin dahil dito yung author gumagawa siya ng world na beyond ordinary. Tinatawag nilang world building which is mahirap. The next popular genre ay ang science fiction. Ang science fiction, madalas siyang ma-misconception sa fantasy. But sa science fiction, lagi niyong tatandaan, ito lang yung sa science fiction, yung clue lagi. Para lagi siyang futuristic, it's all about innovation of science and technology. And it deals with the consequences of the impacts of science, natural man or imagination. Sa science fiction, pumapasok yung mga concept na time machine, aliens, artificial intelligence, robots, yung mga galactic force, etc. The next popular genre ay ang mystery. Though kadalasan ng mystery, madalas siyang ma-mix up sa mystery and thriller or mystery and crime. Sa mystery, dito palaging may questions, sangkatutak na questions or misteryo na kailangang isod ng bida. Ito yung mga detective fiction like Sherlock Holmes or mga novels ni Agatha Christie kung saan hinahanap ng bida kung sino ang salarin. Ang kagandahan ng mystery is interactive itong story kung saan kasabay ng protagonist yung reader sa paghahanap ng kasagutan or pag-solve ng problem sa pagganon. Kumbaga, ito yung genre na parang wala kang pwedeng pagkatiwalaan. Masusukat ang trust issues mo. The next genre is yung action or adventure. Usually, magkabukod sila, pero pinagsama ko na lang kasi parang medyo same sila ng concept. It's all about, katulad ng fantasy, meron ding quest yung bida dito na involve yung danger. Pero yung setting nito is mostly sa real world. Basta naglalakbay, tapos ma-action, malabanan, ganon. The next genre naman ay yung paranormal. Yung paranormal, hindi siya ganun ka-popular na genre sa fiction, pero ito din yung madalas ma-mix misconception sa horror. Kasi pag sinabing paranormal, may mga paranormal or beyond normal things na nangyayari sa bida na ang setting ay actual world. Ito yung mga kadalasang may multo, aswang, mga werewolves, vampire. Pwede rin palang pumasok sa paranormal yung mga angels, exorcism, yung mga life after death. The next genre, isa din sa mga paborito ng lahat, maliban sa akin, ay ang horror. Sa horror, alam na natin ang intensyon ng kwentong ito ay ang manakot. It intends to scare and terrify the characters of the story. Kadalasan sa horror, ito yung mga gore na parang hindi mo talaga matitake. And may pagka-paranormal din siya, pero yung sa horror kasi talagang kaibahan niya sa paranormal. Sa horror, talagang matatakot. Sobrang matatakot yung readers and yung characters. The next genre, marami ding misconception dito ay ang historical fiction. Kasi nung naging uso yung historical fiction sa Wattpad dahil sa I Love You Since 1892, naging popular yung genre ng historical fiction. Pero napansin ko, puro time travel yung ginagamit nila. Pero hindi kasi porke nag-time travel yung bida mo sa past, considered na yung historical fiction. Ang historical fiction kasi, iyon yung may fiction kang story na nakaset sa actual or factual event sa past ng history. Kumbaga, yung mga events, lugar, hindi siya gawa-gawa. Let's say, for example, Noli Me Tangere and El Filibusterismo. Hindi man yun yung actual names ng lugar, pero alam natin na totoong nangyayari sa history or events ng past, yung pag-colonize sa atin ng mga Espanyol at yung pag-oppress ng mga Spaniards sa mga Pilipino nung panahon na yon. Ganun. Kumbaga, hindi gawa-gawa yung concepts pag sinabing historical fiction. Yung mga nabanggit ko sa inyo ay isa lamang sa mga common na genre na ma-encounter natin sa fiction.
Pero sa totoo lang, napakadami, napakalawak ng mga genres. Lalo na pag pinagsama-sama at nilaro mo yung mga genre, yung pumapasok yung mga sub-genre. Kasi pwede mong pagsamahin fantasy romance, science fiction fantasy, and etc. Punta na tayo ngayon sa step 3 dito. You have to identify your strengths dahil you're going to choose your specialty. Now, based on my experience sa simula, talaga natural lang na gusto mong itry lahat, isulat. Kumbaga, pakiramdam mo lahat ng genre kaya mong isulat. That doesn't work that way. I mean, hindi effective na lahat gusto mong isulat. I mean, lahat ng genre gusto mong kaya mong isulat. Kasi ang totoo, meron ka lang talagang isang niche or specialty na doon ka lang magaling sa genre na yun. Kaya I suggest na after experimenting some things or trying to write various genres, dapat i-identify mo kung ano talaga yung pinaka madali or pinaka tinatawag ng puso mo. Naks, alalim. Kung familiar kayo dun sa sinasabi nilang jack of all trades but master of none. So, I suggest na mas mainam na maging master ka ng isang particular genre. Kasi importante yun sa next step. The last step, which is ang step 4, once na nakapili ka na ng genre kung saan ka mag-focus, you have to master your genre and make it your brand. What do I mean by master your own genre? Ito yung punto kung saan dito ka lang talaga magpo-focus. Lahat ng stories, dito lang iikot sa genre na to kasi dun ka magaling. Para makilala ka nila sa genre na yun. Nabanggit ko nito dun sa nakaraang vlog ko and dito sa video na to, in-emphasize ko lang na pag kasi narinig nila yung username mo or pen name mo, kailangan may magpa-pop sa isip nila na ba, anak ni Rizal. Naisip nila, siya yung writer of science fiction stories, ridiculous tales, so awesome. Kumbaga dito, you are forging your identity as author. Babanggitin kong example, si Jonax. Masasabi ko, siya yung writer na na-master niya yung genre niya, which is romance and family saga. Yung family saga, considered as siyang genre kasi ito yung papasok yung generation by generation ng family. Merong love story, which is yung sa stories ni Jonax. Kaya maraming series. And that's why kilalang kilala siya na romance author. Meron pa palang ganitong situation kasi pansin ko sa ibang aspiring writers, diba? Kung ano yung sinusubukan nilang itry na genre or story na isulat. Nag-series sila ngayon, mag-romance sila bukas, tapos susunod fantasy, tapos sinasabi nila na hindi nila ma-discover kung saan sila magaling, tapos pakaramdam nila, walang nagbabasa ng sinusulat nila. I think isa to sa mga solution dun sa problem na yon. Kasi hindi mo alam, hindi mo ma-figure out kung ano yung story na gusto mong isulat, ano yung yung story na kung saan ka mag-excel. Kasi nabanggit ko na nga rin din to sa mga nakaraan kong writing tips na kapag mahal mo yung sinusulat mo or yung topic or yung plot na sinusulat mo, wala kang pakialam kung walang nagbabasa ng story mo. Trust me, totoo yun. Been there, done that. And actually, yun lang naman yung point ng mismong video na ito. Na kapag alam mo yung specialization mo, alam mo yung gusto mong isulat, alam mo yung genre mo, alam mo na yung specific goal mo kung saan mo gustong field na makilala bilang isang manunulat, trust me, hindi mo iisipin talaga yung mga ganung bagay. Kasi, as for me, I want you to remember that I did it without, na hindi na di-discourage na walang nagbabasa, walang masyadong nagbo-vote. Please, wag mong ititigil yung pagsusulat mo pag nadi-discourage ka dahil lang sa mga ganun, nakikita mong nag-excel yung ibang tao kaysa sa'yo. Kaya sila nag-excel, kaya sila magaling dun sa forte na yun kasi gusto nila yung sinusulat nila. Naman din talaga yung pinaka-main purpose kung ba't ako gumagawa ng mga writing vlogs, kundi palaging ipaalala sa inyo na wag kayong panghinaan ng loob sa pagsusulat nyo kapag nakikita nyo parang walang may pa-care, walang may nagki-care, walang nagbabasa kasi hindi lang naman tungkol doon yung pagsusulat kasi writing is about sharing what you want to share. I mean, you're sharing this story because you care about that story. You want other people to care about your story. And now, parang nakakadismaya na nakikita mo yung iba na parang bakit sila ganun, tas bakit ikaw hindi. So, yun yung mga napapansin ko kasing problem sa mga aspiring writers ngayon. Nalulula sila palagi sa mga ganun, sa mga fanbase and everything. Pero, it doesn't really matter. Kasi yung mga ganun, lilipas din yun, and that's not permanent. And I think what's more fulfilling is about writing what you really want. Writing about the characters that you truly care for.
So trust me, sa ngayon, wala mang may pake sa kwento na sinusulat mo o sa mga kwento ng characters mo. Someday it will matter. Hindi mo alam na yung kwentong sinusulat mo ay yung kwento pala na kailangan ng tao sa future. That's why it's important to finish your story. Kapag pinanghihinaan ka ng loob sa kalagitnaan ng pagsusulat mo, please don't drop it. As much as you can, tapusin mo yung sinusulat mo. So, I think that's it na sabi ko naman na yung gusto kong i-point or message sa video na to, and I hope na nakatulong kahit papano. Kung meron pa kayong gustong i-suggest na gawing writing tips, I'm open to suggestions. Just comment down below your concern, questions, and kung ano pa, and I will do my best to answer them all. Thank you for watching. This is Demi, also known as Anak Rizal, your favorite writer. Kinarir na talaga yung favorite na writer. Don't forget to like this video, share it to your friends, and lastly, please subscribe to my YouTube channel. Thank you so much, guys. See you on my next